Ang dilim na kinabukasan ng China. Ibinunyag ng isang sikat na mamamahayag. Ang kinabukasan ng China ay tila nagdilim dahil sa pinakamalalang insidente sa pag-broadcast sa merkado na inudyok ng isang top na economic journalist ng China habang nagla-live. Nakakagulat ang dahilan. Sinasabing inihayag niya sa live broadcast ang paghahambing sa pagitan ng aktuwal na sitwasyon na nakita niya sa Pilipinas habang nag-i-interview doon at ng realidad sa China. Pagkatapos ng broadcast, nagalit ng husto ang mga netizen ng China at ang video ay kumalat ng mabilis sa iba't ibang media at social network. Sa kabila ng pagtatanggal na ginawa ng mga otoridad, patuloy na kumalat ang video sa pamamagitan ng VPN at tila hindi na rin maitago ng gobyerno ng China ang pagkagulat nito at nagmadaling linisin ang kalat. Ang veteranong mamamahayag na ito ay matagal nang nagpapanatili na ang Pilipinas ay isang lugar na humihina. Ano ba talaga ang nakita niya sa Pilipinas para gawin ang ganitong hakbang? At ano ang nakakagulat na katotohanan na nasaksihan niya? Bago yan. Kung maaari mong bigyan ng isang segundong pagpindot ang like button, ito ay magiging malaking lakas para patuloy kaming gumawa ng ganitong mga kawili-wiling nilalaman. Ngayon, ibubunyag namin ang kabuuan ng insidenteng ito na yumanig sa China. Ako si Long Bao, isang economic journalist mula sa pandaigdigang Economic Post ng Huaxia. Nagtrabaho ako sa head office sa Beijing sa loob ng 10 taon at responsibilidad ko ang pag-aanalisa sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi ito mahirap dahil ang Pilipinas ay isang lugar na humihina. Walang pag-asang makabawi ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi na maibabalik ang agwat nito sa China. Ito ang aking iginiit sa isang national live broadcast noong nakaraang linggo. Pagkatapos ng broadcast, libo-libong post ang umapaw sa social media na nag-uulat ng aking mga salita. Ang mamamayan ng China ay baliw na baliw sa aking analysis sa limitasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Pagbalik ko sa opisina, tinawag ako ni Editor-in-Chief Xing Jian. Karaniwan, tinatawag ako ng Editor-in-Chief para purihin. Ngunit ngayon ay iba ang kanyang ekspresyon. Bao, napanood ko ang broadcast? Magaling? Salamat, Editor-in-Chief. Sumandal ng malalim si Editor-in-Chief Xin sa kanyang upuan at tinitigan ako. Pero, nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Ang tanong ay hindi inaasahan. Hindi. Sapat ng pag-analisa gamit ang data. Ang numero ang nagsasabi ng lahat. Tumawa ang Editor-in-Chief at itinulak ang isang dokumento sa mesa. Pumunta ka mismo sa Pilipinas at mag-interview. Kumpirmahin mo kung totoo ang sinabi mo. Binuksan ko ang dokumento. Ito ay isang tiket papunta sa Ninoy Aquino International Airport. Naiya. Nakakagulat. Bukas na ang alis. Napakabiglaan naman. Para sa magandang balita, kailangan tiisin ng biglaang biyahe. Si Xiaowei sana ang pupunta. Ngunit nagkaroon siya ng biglaang balakid. Naisip kong mas maganda kung ikaw ang papalit sa kanya. Ito ay isang pagkakataon. Kung makikita mo mismo ang eksena ng paghihina ng Pilipinas, makakasulat ka ng mas malakas na balita. Tumango ako. Pupunta ako. Makikita ko mismo ang tunay na sitwasyon ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nagpost ako ng maikling mensahe sa WeChat. Magsisimula ako sa field interview sa Pilipinas bukas. Lubos kong ibubunyag ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Abangan, agad na umapaw ang mga komento. Long, naniniwala kami sa iyo. Kumuha ka ng maraming larawan para makita namin kung gaano kahina ang Pilipinas. Ipakita mo sa kanila ang kadakilaan ng China. Habang nag-iimpake, nasa isip ko na ang headline ng balita. Nasaksihan sa lugar ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas ang kalidad ng mga mamamayan ng isang lugmok na rehiyon. Nakatulog ako ng may pagmamaliit sa Pilipinas. Nagising ako kinaumagahan at nagtungo sa paliparan, puno ng kumpiyansa. Sumakay ako sa eroplano. Gayunpaman, sa mga oras na iyon, hindi ko kailanman inisip na ang biyaheng ito ay ganap na magpapabago sa aking buhay. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ang unang impresyon na naramdaman ko pagbaba ng eroplano ay hindi inaasahan. Napakalinis ng paliparan. Nagtungo ako sa immigration, ngunit taliwas sa aking inaasahan. Natapos ito sa loob lamang ng 5 minuto. Nagulat ako, ngunit pinilit kong maging kalmado. Kung ako ay maaapektuhan ng maliliit na bagay, mawawala ang aking objectivity. Sumakay ako sa taxi. Ngumiti ang driver at sinabing, "Hello? Galing po kayo sa mainland, sir?" Nagsalita siya ng perpektong Tagalog. Nagmamadali akong tumingin. "Opo, hello. Welcome po sa Pilipinas, sir. Marami pong masasarap na pagkain dito." Umusad ang taxi sa expressway.
Ang tanawin sa labas ng bintana ay tumambad sa aking mata. Malinis ang kalsada at maayos na umaandar ang mga sasakyan. Ito ba ang lugmok na lugar? Malinis ang kalsada at maayos ang mga sasakyan? Pag-check-in sa hotel, naglakad ako papunta sa Bonifacio Global City, BGC, isang shopping district. Ang mga kalye ay puno ng tao at nakatayo ang mga tindahan ng mga sikat na global brand Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Puno ng customer ang mga tindahan. Hindi man lang bakas ang paghina. Pumasok ako sa isang cosmetic store. Isang salesperson ang bumati sa akin ng may kaaya-ayang Tagalog. Ang serbisyo ay lubos na propesyonal. Paglabas ko ng tindahan, gulo ang aking isip. Ang propesyonal at magalang na salesperson. Ang masiglang kultura ng pagkonsumo. Ang maayos na kapaligiran ng lungsod. Ang tanawing ito ay malayo sa hitsura ng isang lugmok na rehiyon na aking inaasahan. Ang restaurant na pinuntahan ko para sa hapunan ay high-end at puno ng tao. Karamihan ay mukhang mga taong negosyante. Walang anumang sense ng paghina. Pauwi sa hotel, magulo ang pakiramdam ko. Bagamat maaga pa para magbigay ng konklusyon batay sa isang araw lamang, lahat ng nakita ko sa unang araw ay taliwas sa aking inakala. Magsisimula na ang formal na interview bukas. Tiyak na makakahanap ako ng kahinaan sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa ganito nagtapos ang aking unang araw. Maaga akong nagising at nagtungo sa una kong i-interviewin ngayon, ang Philippine startup company, Araltech. Sinasabing ang kumpanya ay isang rising star na nagbibigay ng serbisyong AI-based translation. Naisip ko, hindi ito makakarating sa antas ng malalaking IT company ng China. Ang head office ng Araltech ay nasa 15 palapag ng isang office building sa IT hub sa Alabang. Pagbukas ng pinto ng elevator, nakita ko ang mga batang empleyado na abala. Kapansin-pansin ang open plan office structure. Hello Mr. Long. Salamat sa interes mo sa startup ng Pilipinas. Binatit ako ni CEO Benjo Cruz nang nakangiti. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 30s. Inaasahan din naming balang araw ay makapasok kami sa market ng mainland. Nagtatanong ako ng may kaunting panunuya. Araltech, hindi ba mahirap makapagpatakbo kung walang tulong ng gobyerno? Ngumiti si CEO Cruz. Iyan pala ang iniisip mo. Kami ay nakatarget sa global market mula pa sa simula. Hindi lang ang mainland ang tinitingnan namin. Sa katunayan, 70% ng aming kita ay nagmumula sa overseas. Iya naman ko man, ang data na ipinakita niya sa akin ay nakakagulat. Nakapasok na sila sa Asia, Europe at Amerika at ang kanilang paglago ay tumataas ng matindi. Pero baka ito ay espesyal na kaso lang ng Araltech? Kumpirmahin mo na lang mismo. Ngayong hapon, may event ang Startup Alliance. Gusto mong sumama? Tinanggap ko ang alok ni CEO Cruz. Pagdating sa venue, daan-daang startup ang nagtayo ng booth. Nakakagulat, maraming kumpanya ang nakikipag-usap sa mga investor mula sa ibang bansa. Ito si G pangalan, isang venture capitalist mula sa Amerika. Ipinakilala ni CEO Cruz ang isang dayuhan. Ang startup ecosystem ng Pilipinas ay napakabuhay. Lalo na ang AI at biotech na fields ay world class. Ang mga salita ng American investor ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang ganitong pagpapahalaga ay lubos na iba sa imahe ng Pilipinas na aking alam. Pagkatapos ng event, naghapunan kami ni CEO Cruz at tapat akong nagtanong, talaga bang maayos ang lahat ng startup sa Pilipinas? O sinuwerte lang ako at ang matagumpay na kumpanya lang ang nakita ko ngayon? Seryosong sumagot si CEO Cruz. Siyempre, marami ring startup na nabibigo. Ngunit mayroon kaming kultura na mabilis na mabigo at muling sumubok. At ang core namin ay ang mag-target sa global market mula pa sa simula. Pauwi sa hotel, nalito ako. Ang tiwala at teknolohiya ng mga startup na nakita ko ngayon ay hindi maaaring ipaliwanag gamit ang swerte lamang kung humihina ang Pilipinas. Bakit napakaraming kumpanya ang lumalago? Nang gabing iyon, habang inaayos ko ang aking mga interview notes, nag-alinlangan ako. Tinanggal ko ang orihinal na headline na pinlano ko, ang limitasyon ng Philippine startups, at isinulat ang bago. Philippine startups na yumayakap sa global market. Kinaumagahan ng 3 araw, nagtungo ako sa Research Institute ng Megatech Pilipinas na may halong pag-asa at kaba. Naisip ko, dito ko lang maibubunyag ang ilusyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa loob ng ilang taon, ilang balita na ang naisulat ko na may headline na hindi makasabay ang Megatech Pilipinas sa Huawei. Pagdating ko sa gate ng Research Institute ng Megatech Pilipinas,
Nagulat ako sa laki nito. Para itong isang maliit na lungsod. Binati ako ni Anger. De La Rosa, ang section chief na naging guide ko. Welcome Mr. Long. Iikutan natin ang aming Innovation Research Facility sa loob ng kalahating araw. Pagkatapos ng security checks sa entrance, kinuha ko ang visitor's badge. Ngumiti si Anger. De La Rosa at nagdagdag, bawal maglitrato. Marami kaming sensitibong teknolohiya. Una kong pinuntahan ang Mobile Technology Exhibition. Iba't ibang cutting-edge device ang ipinakita, mula sa foldable smartphone hanggang sa rollable display. Ito ang mga prototype na hindi pa nailalabas sa market. Makikita mo siguro ito sa loob ng 3 taon, ang ipinakita sa akin ni Anger. De La Rosa ay isang multifold device na masihigit pa sa foldable smartphone na maaring tiklupin ng maraming beses. Sa totoo lang, nagulat ako. Ito ay teknolohiyang hindi ko pa nakita sa China. Hindi ba dinedevelop din ito ng Huawei o Xiaomi? Ngumiti ng bahagya si Anger. De La Rosa, sinubukan din nila, ngunit hindi nila marasolba ang problema sa durability ng display. Kami, na-secure na namin ang teknolohiya na hindi magkakaroon ng problema kahit tiklupin ng higit 100,000 beses. Lumipat kami sa Semiconductor Research Lab. Mas matindi ang epekto ng mga kagamitan na teknolohiya na nakita ko dito. Ito ang aming Next Generation 3, Nanometer Semiconductor Fabrication Process. Sa kasalukuyan, iilan lang ang mayroon ito sa mundo. Natahimik ako. Ito ang teknolohiya na matagal nang sinubukang abutin ng China. Alam mo ba kung bakit nabigo ang pag-angat ng semiconductor ng China? Tanong ni Anger. De La Rosa, hindi ako nakasagot. Nagpatuloy si Anger. De La Rosa sa pagpapaliwanag. Ang teknolohiya ay hindi maaaring abutin sa maikling panahon. Mayroon kaming higit 30 taong expertise. Ang paggawa ng isang semiconductor ay dumadaan sa higit 800 na process. Kapag may nagkamali sa isa, sira na ang lahat. O, pauwi mula sa institute, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isip. Noon, tiningnan ba namin ang may pagmaliit ang Pilipinas dahil sa imaheng nais ng gobyerno? Nang gabing iyon, sa hotel room, tinitigan ko ang aking interview notes at nalunod sa pagmumuni-muni. Ang mga balita bang naisulat ko hanggang ngayon ay realidad? O ito ay ang realidad na gusto lang naming makita? Sa ika-4 na araw, binisita ko ang tanggapan ng News One Philippines, isang pampublikong broadcasting corporation sa Pilipinas. Ang economic journalist na nakilala ko sa lobby, si Clara Reyes, ay isang babae na kaedad ko. Ayon sa kanyang business card, may tenure siya ng mga 10 taon. Mr. Long, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo sa mainland media. Ikinagagalak kong makilala ka ngayon. Nagpatuloy si Clara Reyes sa kaswal na usapan habang papunta sa meeting room. Ang loob ng broadcasting station ay mas simple kaysa sa inaasahan ko. Iba sa karangyaan ng headquarters ng CCTV sa Beijing. Nabalitaan kong nahihirapan ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit tila hindi naman iyon ang aktual na sitwasyon. Sabi ko, sumagot si Clara Reyes nang may seryosong ekspresyon. Marami ring problema ang ekonomiya ng Pilipinas. Midlife unemployment, presyo ng real estate, problema sa mababang birth rate. Gumagawa kami ng balita tungkol sa mga paksang iyan araw-araw. Ipinapalabas din ba ang ganoong klaseng negatibong nilalaman? Hindi ko maiwasang magulat. Siyempre, iyan ang trabaho namin. Tungkulin din ng media na ituro ang mga problema ng ekonomiya ng Pilipinas at batikusin ang economic policies ng gobyerno. Agad na kumirot ang aking puso. Sa China, hindi maiisip ang paggawa ng balita na pumupuna sa policies ng gobyerno. Sa kabila niyan, wala bang pressure mula sa gobyerno? Tumawa si Clara. Siyempre, mayroon. Ngunit ipinaglalaban namin ng editorial independence. Sinubukan ng lahat ng administrasyon na kontrolin ng media. Ngunit sa bawat pagkakataon, lumaban kami at pinangalagaan ang kalayaan na mayroon kami ngayon. Ano to? Pagkatapos ng talakayan, nagtanghalian kami sa staff cafeteria ng broadcasting station at nagpatuloy sa usapan. Natural na itinuro ni Clara ang mga problema sa pinakahuling policies ng gobyerno. Sa ganitong usapan, wala siyang pakialam sa paligid. Kumusta sa mainland? May freedom of speech ba? Ang tanong na iyon ay nagpabigat sa aking dibdib. Hindi ako makasagot ng tapat. Nag-uulat kami sa ibang paraan. Inuuna namin ang interes ng bansa. Nagbago ang tingin ni Clara. Tila naintindihan niya ang kahulugan na nakapaloob sa aking sagot. Mahirap iyan bilang isang mamamahayag na naghahanap ng katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso.
Pagkatapos ng tanghalian at pag-alis sa broadcasting station, iba't ibang damdamin ang sumagi sa aking isip. Ang media ng China ay kailangang tumanggap ng instruction mula sa gobyerno, ngunit hindi ganoon sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong mag-alinlangan sa paraan ng pag-uulat ng China. Ang mga bagay na inakala kong natural noon ay biglang naging hindi komportable. Ito ang pag-aalinlangan na hindi ko naramdaman sa loob ng 10 taon bilang isang mamamahayag. Pagbalik ko sa hotel, tinitigan ko ang labas ng bintana at nagmuni-muni. Ano ang katotohanan? Totoo ba ang mga balitang isinulat ko? Kinaumagahan ng 5 araw, inayos ko ang nilalaman ng interview at sinimulan ang pagsusulat ng draft. Bagamat malaki ang aking pagdududa, nagpasya akong isulat ang nakita ko ng tapat dahil tungkulin ng isang mamamahayag na ihatid ang katotohanan. Ang ekonomiya ng Pilipinas. May sistema na kayang gawing oportunidad ang krisis. Nag-alinlangan ako sa headline na ito. Maaaring maging shock ito para sa mga mambabasa ng China. Ngunit malinaw ang mga katotohanan na nakita ko. Ang mga startup ng Pilipinas ay patungo sa global market. Ang technological capability ng Megatech Pilipinas ay mas advanced kaysa sa inaasahan. Sa preface, tapat kong isinulat ang aking unang impression pagdating sa Pilipinas, ang efficiency ng NAIA, ang kabaitan ng taxi driver, ang masiglang kalye ng Maynila. Pagkatapos, sa pangunahing nilalaman, isinulat ko ang kwento ng Araltech at ng iba pang startup at ang cutting-edge technology na nakita ko sa Research Institute ng Megatech Pilipinas. Sa pagtatapos ng artikulo, isinulat ko ang konklusyon. Ang Pilipinas ay hindi humihina, kundi nasa proseso ng pagbabago. Mas nakatuon sila sa paglago ng kalidad kaysa sa paglago ng laki. Patuloy silang nangunguna sa mundo sa larangan ng cutting-edge technology. Mayroon din silang mga bagay na dapat matutunan ng China. Ipinadala ko ang draft sa head office sa Beijing. Pagkalipas ng 2 oras, tumawag sa video call si Editor-in-Chief Xin Jian. Longbao, nabasa ko ang draft mo. Ang boses ng Editor-in-Chief ay hindi karaniwang mabigat. Huwag mo masyadong pagandahin ang Pilipinas. Pinapanood tayo ng gobyerno. Agad na kumilot ang aking puso. Tila na i-report na ang aking draft. Ngunit, Editor-in-Chief, tapat ko lang isinulat ang nakita ko. Hindi mahalaga iyan. Pinababa ni Editor-in-Chief Xin ang kanyang boses. Isulat mo na tila humihina ang Pilipinas at bigyang diin na ang China ang nangunguna. Lalo na ang bahagi tungkol sa semiconductor, burahin mo iyan at isulat mo na nalampasan na ng Huawei ang Megatech Pilipinas. Maratokan ni mo si. Natahimik ako. Iyon ay lubos na kasinungalingan. Hindi ko iyan magagawa. Kung isusulat ko ang isang bagay na iba sa nakita ko, hindi ako mamamahayag, kundi mouthpiece ng gobyerno. Hinarang ng Editor-in-Chief ang aking mga salita at mariing sinabi, nakadepende rito ang aking karera. Ibigay mo sa akin ang binagong draft bago matapos ang gabing ito. Kung hindi, may ibang mamamahayag na babago nito gamit ang pangalan mo. Nawala ang tawag. Naiwan akong mag-isa sa hotel room, kinuyom ko ang aking kamao. Ito ba ay isang kagamitan para sa propaganda ng gobyerno, hindi isang mamamahayag? Tinitigan ko ang labas ng bintana. At iba't ibang emosyon ang sumagi sa aking isip. Gaano ba kalapit sa katotohanan ang lahat ng balitang na isulat ko hanggang ngayon? Ang mga lugar ba na pinuna ko ay talagang masama gaya ng inilarawan ko? Nakatayo ako ngayon sa sangangdaan ng pagpili. Ihatid ang katotohanan o sundin ng sistema? Sa hotel room, hindi ako mapakali at hindi ako nakatulog. Palagi kong ipinagmamalaki ang pagiging miyembro ng media ng China at hindi ko kailanman inalinlangan ang katotohanan ng aking pag-uulat. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam ng lahat. 3:00 ng madaling araw, bumangon ako sa kama at binuksan ang aking laptop. Isa-isa kong inalala ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Ang autonomous enterprise culture. Ang mga startup tulad ng Araltech ay malayang nagpapalawak ng kanilang negosyo nang walang kontrol ng gobyerno. Ang kanilang target ay ang global market mula pa sa simula. Ang mabilis na nagbabagong teknolohiya. Ang teknolohiya na nakita ko sa Research Institute ng Megatech Pilipinas ay malinaw na world class. Lalo na ang semiconductor field ay mahirap abutin ng China. Ang freedom of speech. Ang mga mamamahayag sa Pilipinas ay maaaring pumuna sa policies ng gobyerno. Wala silang takot sa paghahanap ng katotohanan. Ang transparent administrative system. Ang public services ng Pilipinas ay efficient at transparent. Ang kaayusan na naramdaman ko mula sa NAIA ay kahanga-hanga. Ang nakita ko ay hindi isang lugmok na rehiyon, kundi isang rehiyon na humaharap sa hamon. Ngunit hinihingi sa akin ng Editor-in-Chief
Napabulaanan ang lahat ng ito at magsulat ng kasinungalingan. Kung hindi ko sasabihin ang mga ito ng tapat, hindi ako mamamahayag. Tinitigan ko ang labas ng bintana. Sumisikat na ang araw sa Maynila. Nagdesisyon ako. Nagpasya akong kumilos batay sa aking konsensya. Binuksan ko ang laptop at sumulat ng isang email. Ang recipient ay isang independent Southeast Asian news outlet na anti-establishment na matatagpuan sa Hong Kong. Hiniling ko na manatiling anonymous at isinulat ko ang lahat ng nilalaman ng aking interview sa Pilipinas at ang katotohanan tungkol sa pagtatangkang manipulahin ito ng gobyerno ng China. Nag-alinlangan ako bago pindutin ang send button. Ang pagkilos na ito ay magtatapos sa aking karera at marahil ay may mas malalang kahihinatnan pa. Ngunit pinindot ko ang button. Pagkatapos, nagpadala ako ng mensahe sa editor-in-chief na nagsasabing maaantala ang draft dahil sa kadahilanang pangkalusugan. Lumabas ako ng room at nagpasyang damhin ang huling araw sa Maynila. Naglakad ako sa parke sa tabing ilog at nag-isip. Ang mga bagay na inakala kong tama hanggang ngayon ay baka kasinungalingan. Ngunit mula ngayon, magiging mamamahayag ako na naghahanap ng katotohanan. Habang pinapanood ko ang araw na sumisikat, naramdaman kong tila nag-iba ako. 3 araw pagbalik ko sa Beijing, naiulat ang balita sa international news. Ang headline ay, Chinese journalist exposes the truth of the Philippine economy, government censorship, and fabricated news. Siyempre, anonymous ang aking pangalan. Ngunit sa pagtingin pa lang sa detalyadong nilalaman ng interview, mahuhulaan kung sino ang nagulat. Sa China, nai-censored ang balita. Ngunit mabilis itong kumalat sa mga gumagamit ng VPN. Iba't iba ang reaksyon sa social media. Nabibili si Longbao. Talaga bang ganoon ka-developed ang Pilipinas? Salamat sa pagsasabi ng katotohanan. Pagpasok ko sa trabaho, tinawag ako sa tanggapan ng editor-in-chief. Kinalabutan ako, ngunit matapang akong pumasok. Kumusta ang draft? Tanong ni editor-in-chief, Sin Jian. Patawad po. Hindi ko pa natatapos dahil masama ang pakiramdam ko. Matalas akong tinitigan ng editor-in-chief. Ikaw ba ang nag-ulat ng balitang yan sa international news? Alam na niya. Hindi ko na rin inakala na pabulaanan. Opo, ako ang gumawa niyan. Nakakagulat. Sumandal ng malalim si editor-in-chief Sin sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Bakit mo ginawa iyon? Alam mo dapat kung ano ang magiging kinabukasan mo. Alam ko na ngayon kung ano ang katotohanan. Isang komplikadong damdamin ang sumagi sa mata ng editor-in-chief. Galit ba o pag-unawa? Hindi ko alam. Longbao, hindi ka na maaaring magtrabaho pa sa publishing house namin. Desisyon iyan ang mas mataas. Inaasahan ko na ito. Tumango ako. Naiintindihan ko. Inayos ko ang aking lamesa at umalis sa kumpanyang pinagtrabahuhan ko sa loob ng 10 taon. Pag-uwi, tinitigan ko ang labas ng bintana at nag-isip kung ano ang gagawin ko. Imposible na sa ibang media sa China. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang isang maliit na souvenir na dinala ko mula sa Pilipinas, isang miniature ng Rizal Monument. Hinawakan ko ito at naisip, hindi maglalaho ang katotohanan. Balang araw, mas marami pang tao ang makakaalam. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap ako ng email mula sa isang independent media sa Hong Kong. Kami ay lubos na naantig sa iyong tapang. Gusto mo bang magtrabaho sa amin? Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ba ang simula ng bago? May panganib din, syempre. Ngunit nagpasya na ako. Tinitigan ko ang miniature ng Rizal Monument at sumulat ng sagot. Tinatanggap ko. Hindi na ako kagamitan ng sistema. Nangangako ako sa lahat ng mambabasa na nagbabasa ng aking balita mula ngayon. Magiging mamamahayag lang ako na naghahanap ng katotohanan. Ang 1 linggo sa Pilipinas ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Natutunan ko na minsan, kahit ang hindi magandang katotohanan ay kailangan ng tapang upang ituro at ang tapang na iyon ang siyang magdadala sa atin sa tunay na kalayaan. Ang kuwentong ito ay naghahambing sa umuunlad na mukha ng Pilipinas at sa speech censorship ng China sa pamamagitan ng pananaw ng isang Chinong mamamahayag na bumisita sa Pilipinas. Si Bao ay nagsimulang maging mayabang sa pagbisita sa Pilipinas, ngunit sa pamamagitan ng aktuwal na karanasan, natanto niya ang kanyang bias at inilarawan ang proseso ng paghahanap niya ng tapang upang hanapin ang katotohanan. Ang pangunahing mensahe ng kwentong ito ay ang kapangyarihan ng katotohanan at ang halaga ng konsensya. Nagbigay ito ng tanong. Kapag ang pinaniniwalaan natin ay iba sa aktuwal na sitwasyon, anong pagpili ang gagawin natin kapag nahaharap sa pag-iiba na ito?
Isinakripisyo ni Bao ang kanyang karera at kaligtasan para piliin ang katotohanan at ito ang nagdala sa kanya sa tunay na kalayaan. Ipinakita ang pagkakaiba ng Pilipinas at Sina sa iba't ibang aspeto: corporate culture, technological capability, freedom of speech, at administrative system. At inihahatid nito ang mas malaking mensahe sa lipunan sa pamamagitan ng panloob na pagbabago ng isang tao. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, maaari nating muling pag-isipan ang kahalagahan ng pagtingin sa mundo nang walang bias at ang halaga ng tapang upang pangalagaan ang katotohanan at konsensya sa anumang sitwasyon. Hanggang dito na lang ang nilalaman ngayon. Ang inyong subscribe at like ay malaking lakas para sa paggawa ng video. Salamat sa panonood ng mahabang video na ito.